May namamatay ba sa pagiging broken-hearted? Meron. Meron tayong tinatawag na broken heart syndrome or takotsubo cardiomyopathy na kadalasang pinagkakamalang heart attack dahil sa mga simptomas nito kagaya na lang ng hirap sa paghinga at paninikip ng dibdib. Bakit nga ba nangyayari ito? Kapag tayo ay nakaranas ng sobrang emosyon kagaya ng sobrang pagkalungkot o sobrang pagkagalit, nagkakaroon ng release ng stress hormones na posibleng pansamantalang apektuhan ang ating mga puso. Ang ating left ventricles ay nangihina at nag-iiba ang shape na parang octopus trap na sa Japanese ay takotsubo. Kapag nakaranas ng simptomas nito, pumunta kagad sa pinakamalapit na pagamutan. Paano maiiwasan ito? Matuto po tayo mag-manage ng ating mga stress. At syempre, wag na wag po natin kakalimutang magtira para sa ating mga sarili kapag tayo ay nagmahal. Okay? Ingat! May kulugo ka ba? Ang warts o kilala sa tawag na kulugo ay isang klase ng skin growth na maaaring magaspang o makaliskis sa ating mga balat. Ito ay kadalasang nakikita sa ating leeg, kamay at paa. Ito ay dahil sa human papilloma virus. Hindi po ito dahil sa ihi ng palaka. Paano ba ito nakukuha? Ito ay kadalasang nakukuha via skin-to-skin contact, lalo na kung may mga breaks yung skin natin at mahina yung immune system natin. Paano mape-prevent ito? Siyempre, practice good hygiene, lagi maghugas ng kamay, huwag manghihiram ng may tuwalya at palakasin natin ang immune system natin. Lagi tayo mag-exercise at kumain ng tama. Kung paisa-isa lamang ito, pwede kang gumamit ng salicylic acid 2 times a day hanggang sa ito ay mawala. Ngunit kung ito ay dumadami, pumunta na kagad sa isang board-certified dermatologist. Huwag kukut-kutin, huwag susunugin, okay? Ingat! May problema ka ba sa iyong muka? Maraming pimples, pimple marks, o kaya na may sobrang oily na mukha mo? Yung kahit ano pang sabon yung gamitin mo o rejuvenating set at kahit ano pang facial treatments yung binayaran mo, wala pa ding nangyayari. Balik pa din ang balik yung problema mo. Hindi lang naman kasi dumi ang cause ng pimples. Marahil, meron kang hormonal problems kagaya ng PCOS o kaya ay sobrang taas ng androgen levels mo kaya napaka-active ng sebaceous glands mo, kaya napaka-oily ng mukha mo. Alam ko, naghihintay kayo ng ipe-prescribe kong gamot o kaya ipapahid sa mukha nyo. Pero isang advice lang ang mabibigay ko sa'yo. Kumonsulta sa isang board-certified dermatologist para malaman kung ano ba talagang cause ng problema sa iyong mukha. Guys, hindi po kailangan pumunta sa mamahaling dermatologist. Marami pong magagaling sa mga ospital sa atin. Magtanong lang po tayo, okay? Ingat! Ano nga bang ginagawa ng mga medtech? Tagakuha ng dugo, ihi, dumi. Hindi lang po yan ang tanging trabaho ng mga medtech. Maraming sections ang mga laboratorio sa ospital. Andiyan ang clinical microscopy kung saan sinisilip ang mga ihi o dumi para sa mga dugo, bakterya o kung ano pa mang hindi nakikita ng ating normal na mata. Andiyan din ang hematology section kung saan pinag-aaralan ng ating mga blood cells para malaman kung normal ba ang mga ito. At guys, hindi biro magbilang ng platelets ha! Andiyan din ang histopathology kung saan pine-preserve yung mga tissue specimen usually from biopsy para mabasa ito ng mga pathologists. At marami pang iba, andyan yung clinical chemistry, blood bank, serology, at kung ano-ano pa. Kaya guys, please lang wag po nating maliitin ang mga medtech ha. Hindi lang po nurses at doctors ang nasa ospital. Okay? Ingat! I can pretend that I don't wanna and I'm afraid. Wishful drinking. How you like that? Por eso pique, 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 gona, dale pique, gona. Por eso pique, 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 gona, dale pique, gona. Por eso pique, pique.
5 tips to boost your immune system. First, get enough sleep. Second, eat more whole plant foods. Third, engage in moderate exercise. Fourth, drink enough fluid daily. And of course, supplement wisely.